Una, sumalang ang budget ng education sector sa pagsisimula ng Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 proposed national budget. Si Senadora Amy Marcos hinanap agad ang budget ng DPWH. Nakatutok. Live si Darlene Cai. Pia, nagpapatuloy ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 national budget. Ito ang unang pagkakataon na binuksan sa publiko ang Bicam at unang tinalakay ang budget para sa sektor ng edukasyon. Nasisimula pa lang ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 national budget, umalma na si Senator Amy Marcos sa hindi umano niya makitang kopya ng DPWH budget sa hawak nilang Summary at Reconciliation of Disagreeing Provisions na basehan ng mga diskusyon. Kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa Public Works. Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. Paano natin malalaman at maihahambing ang iba't ibang mga department kung may kulang? At bakit DPWH lang ang nawawala sa talakayan? Actually, may mga ibang mga items po ho na bukas po itatalakay, katulad po ng mga special purpose funds, and program appropriation. So tomorrow po ay program po nandito. Tomorrow po ang tomorrow ho yung pag-uusapan. Unang beses binuksan sa publiko ang Bicam sa gitna ng mga anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects na nag-ugat umano sa mga patagong budget insertions. Kalaunay sinabi ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na bibigyan niya ng kopya ng DPWH budget si Marcos at iba pang Bicam conferees. Layon ng Bicam na pag-usapan at pagkasunduan ang mga pagkakaiba sa bersyon ng Senado at House of Representatives ng panukalang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa susunod na taon. Unang tinalakay ang sektor ng edukasyon na may pinakamalaking budget. 1.375 trillion pesos ang panukalang budget ng Senado para sa edukasyon. 1.283 trillion pesos naman sa bersyon ng Kamara. Para po ma-discuss natin ng maayos itong line-by-line amendments, ang suggestion ko po, umpisahan ho natin sa mga improvements na ginawa po ng House sa National Expenditure Program. And I suggest we start off with the education sector kasi yan po yung ating common direction, no, for the two chambers. On the proposed amendments under the Office of the Secretary, in total, under the budget of DepEd, we are increasing the budget from the current 874.5 billion pesos in the National Expenditure Program to 914.1 billion pesos. That is a total increase of 39.6 billion pesos to the Department of Education. Bago magsimula ang Bicam, nagkilos protesta kaninang umaga ang Bayan o Bagong Alyansang Makabayan. Hindi raw sila kontento sa panukalang 2026 budget at naniniwalang may korupsyon pa rin. Kaya kinukondena natin itong panukalang 2026 budget kasi hindi niya sinasalamin yung panawagan ng tao na alisin ang lahat ng porma ng pork barrel. Pia, sa ngayon nagpapatuloy pa rin yung talakayan para sa proposed budget para sa sektor ng edukasyon. Kabilang doon sa mga napagkakasunduan o naaprubahan pa lang ay yung budget para sa Office of the Education Secretary na nasa mahigit 958 billion pesos. Hindi pa malinaw, Pia, kung hanggang anong oras sa abutin yung deliberasyon ngayong araw. Pero kung ano man yung hindi matatapos ngayon ay ipagpapatuloy sa Day 2 ng Bicam bukas. Yan ang latest mula rito sa PICC. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Cai.